race and finish your assignment. Sino po ba dito may mga assignment? Assignment sa school? Assignment sa mga kwentahan? Assignment sa business? Pero sabi po dyan, run your race and finish your assignment. Kasi ang gusto ng Lord sa takbo ng pamumuhay mo, sa takbo ng paglilingkod mo, gusto ng Lord, i-finish mo yan. Yan yung assignment na ibinigay sa atin ng ating Panginoong Hesus. Kaya sino po dito may mga assignment? Ay, akala ko wala. Kasi akala ko hindi lahat manggagawa. Kaya unang tanong ko kanina, lahat po ba dito manggagawa ng ating Panginoong Hesus? Amen! Amen? Yan. Yan. Sabi po dyan, run your race and finish your assignment. May mga assignment tayo sa bawat isa na ibinigay sa atin ng Panginoon. Kaya kailangan, yung assignment na ibinigay sa iyo ng Lord, dapat tapusin mo yan. Amen? Amen? Sabi po dito, an assignment is anything you have been entrusted to do. And we are responsible for completing your assignment in a timely manner. Sabi po dito, kailangan po yan, yung assignment po natin, kailangan tapusin po yan. Sabi po dito sa Efeso chapter 2 verse 10, we are God's workmanship created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. Ano po ba yung binasa natin kanina? Sabi po sa Efeso chapter 2 verse 10, sabi po dito, kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos at sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus, ay nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa na inihanda niya noong una pa mang upang gawin natin. Sabi po dito. Ibig sabihin, dahil may assignment na ibinigay niya sa'yo, kaya may assignment kasi kinreate tayo ng Lord. Amen? Sino po dito ang kinreate ng Lord? Ay, akala ko wala. Akala ko pinulot lang kayo sa alikabok tapos okay na. Yan. Kinreate ka ng Lord. Ibig sabihin, pag kinreate ka ng Lord, may purpose. Ano ang purpose? Ang purpose ng Lord, dahil kinreate ka ng Lord, tapusin mo yung finish. Tapusin mo yung assignment, i-finish mo yung assignment na ibinigay ng Diyos sa'yo. Amen? Kasi kinreate ka ng Diyos. Bilang ikaw kinreate ka ng Diyos, may purpose kung bakit kailangan mo matapos yung assignment, may purpose para ikaw ay maging solusyon sa problema. Solusyon ka sa problema, kapatid. Lalo-lalo na maraming bakanting upuan, solusyon ka sa mga bakanting upuan na yan. Amen? Kinreate ka ng Lord Amen? Siyempre, pag kinreate ka ng Lord, may purpose. Ano yung purpose na yon? Solusyon ka sa mga problema, sa mga bakanting upuan na yan. Amen? Amen? Kaya sabihin mo sa katabi mo, kinreate ka ng Lord. Kaya ihanda mo na yung assignment na ibinigay sa'yo ng Diyos. Kasi minsan ganito yung iniisip natin minsan Minsan sinasabi natin na Lord, bakit biglang may assignment ako, Lord? Lord, bakit ganito? Bakit may assignment ako kagad, Lord? Hindi pa ako handa Kinreate ka ng Lord. Dahil pagka-create sa'yo ng Lord, may assignment na kagad na yon. Amen? Unang-unang assignment ka, solusyon ka sa problema ng mga bakanting upuan na yan. Amen? Minsan sinasabi, Lord, di ako ready. Lord, hindi ako ready. Baka magkamali ako, Lord. Minsan ganun tayo. Sabi mo sa katabi mo, ready ka na ba? Ready ka na ba? Naka-ready ka na ba? Naka-ready ka na ba? Kasi si Lord naka-ready na para i-prepare yung mga bagay na assignment na ibibigay sa iyo, kapatid. Amen? Kung nasaan man yung bagay na yung puso natin, kung nasaan man tayo nandun sa kinalalagyan po natin, inahanda tayo ng Lord. Inahanda tayo ng Lord para sa assignment na dapat nating tapusin pagdating sa Panginoon. Ano bang bagay na ginagawa mo? Ano bang bagay na kinalalagyan mo ngayon? O nasang ka man, nandun ka ba sa hilaga, sa kanluran? Diba? Pero ang Lord naka-ready na, piniprepare niya na, hinahanda niya na kung ano yung assignment na dapat mong tapusin. Amen. May tanong po ako, lahat po ba dito natapos po ang assignment? Wala po, diba? Kahit ako po, hindi ko natapos yung assignment ko sa Lord Siguro yung nag-aaral ako, natapos ko. Very good pa. Pero sa Lord, di ako naging very good Kasi hindi ko natapos yung assignment. Tanong ko po ulit, sino po dito natapos niya yung assignment na ibinigay ng Diyos sa kanyang buhay? Wala po, di ba? Kaya kailangan natin tapusin. Amen? Amen? Kaya sabi nga po doon, run your race. Sabi nyo, finish your assignment.
Kahit anong bagay na nangyayari sa atin, tumakbo pa rin tayo na tumakbo para ma-finish natin yung assignment na ibinigay ng ating Panginoong Hesus. Amen? Naiintindihan ko kasi medyo ano po yung lalamunan ko. Hindi ko po gano'ng maidikdik o masigaw kasi ubo lang maririnig nyo sa akin pag ako po dinikdik. Kaya pagpasensya nyo na po yung boses ko. Amen? Nag-concert lang po ako. Amen? Yan. Kailangan po tapusin natin yung assignment na ibinigay sa atin ng Panginoon. Kailangan hindi ka sumusuko, kapatid. Kailangan hindi ka sumusuko. Sabihin mo sa iyong katabi, bawal sukuan. Bawal sukuan. Bawal ang suko. Bawal ang suko. Suko hindi suko. Baka maya bawal ang suko. Bawal talaga ang suko. Amen. Pwede po, kasi natatakpan po kayo, hindi ko po kayo. Pwede po sa unahan po kayo. Kung okay lang po sa inyo. Kasi para at least po hindi po. Yan, sige po. Dito po kayo sa harap po. Yan. Sabihin mo sa iyong katabi, bawal sumuko, kapatid. Bawal sumuko. Kasi bakit? Wala tayong dapat excuses pagdating sa Panginoon. Kailangan tatapusin mo kung ano yung bagay na assignment na ibinigay sa atin ng ating Panginoong Hesus. Amen? Kaya sabi nga po sa Efeso chapter 2 verse 10, uulitin ko po sa inyo, sabi doon, kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos. Kung ano ka ngayon, gawa ng Diyos yun. Amen? Amen? At sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus ay nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa na inihanda niya noong una pa man upang gawin natin ito. Ibig sabihin, noong una pa man, inihanda na ng Lord para gawin natin ang mga mabubuting gawa pagdating sa Panginoon. Kaya lamang po, sabi ko nga po, meron tayong hindi natapos na assignment pagdating sa Lord. Amen? 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 Kaya sabihin mo sa katabi mo, mula bata ka, alam na ng Lord kung anong assignment mo. Alam na ng Lord kung anong assignment mo. Mula ng bata ka, iniready na ng Lord. Iniready na ng Lord. Yung assignment na meron ka ngayon. Yung assignment na meron ka ngayon. Ano bang may assignment tayo ngayon? Po? Nagagawa po ba natin? Sabi ko nga po, kinreate tayo ng Lord, solusyon tayo sa mga problema ng bakanting upuan na yan. Amen? Kaya lang minsan dun nga natin tinatapos. Amen po? Kaya minsan sa tingin natin, minsan sa tingin natin na kaya ko ba to? Kaya ko ba yung assignment na to? Lord, kinreate mo nga ako pero hindi ko kaya to. Lord, baka magkamali ako sa assignment na to. Sabi mo, kapatid, hindi nagkakamali ang Diyos. Hindi nagkakamali ang Diyos. Kapatid, nandyan lagi ang tulong ng ating Panginoong Hesus. Nandyan lagi ang tulong. Bakit? Kasi gusto ng Lord matapos mo yung takbuhan na yan. Gusto ng Lord matapos mo yung race na yan. Yung takbo ka ng takbo na kahit anong bagay na merong hadlang sa'yo, pero kinreate ka na Lord, gusto na Lord, tapusin mo yan, kapatid. Amen? Yan ang gusto ng ating Panginoong Hesus. Yung tinatapos natin yung assignment na ibinigay sa atin ng Panginoong Hesus. Bakit po? Kasi may takdang panahon ng ating Panginoong Hesus para makuha niya yung bagay na assignment na ibinigay sa'yo na tatapusin mo. Amen? Kaya lang po minsan tumitigil tayo sa bagay na yon. Sa buhay po natin ngayon, minsan makakarating po tayo sa takbuhin ng ating buhay. Hindi sa porket na tumatakbo tayo sa ating pamumuhay, wala ng hadlang. Marami pong hadlang. Amen? Maraming mga distraction na ginagawa sa atin ng kaaway. Kaya kailangan natin, sa panahon po ngayon, nakapokus tayo pagdating sa Lord. Kailangan ang buhay natin, yung assignment na ginawa sa'yo ng Lord, dapat nakapokus ka na dyan. Kasi bakit? Kinreate ka ng ating Panginoong Hesus. Amen? Amen? Kasi alam niyo po, wala pa tayong hininga. Alam na ng Diyos kung ano yung magiging sitwasyon mo Hindi ka pa nasisilang o wala pa tayong nagiging hininga, alam na ng Lord, magiging leader ka. Amen? Hindi ka pa naisisilang, wala ka pa sinapupunan ng nanay mo, hindi ka pa nagkakaroon ng hininga, alam na ng Lord kung maglilingkod ka sa Kanya. Kaya sabi ko nga po sa inyo, wala ka pang buhay, wala ka pang hininga, pero alam na ng Lord kung ano yung assignment na ibinigay sa'yo ng ating Panginoong Hesus. Amen? Kung baga, kung titignan natin yung background natin, Lord, di naman ako karapat-dapat Tama po ba? Amen. Di ba minsan sinasabi natin, kahit ako, kung ititignan ko yung background ko ng araw, ng panahon, na ako'y talagang maloko pa, na talagang maldita pa,
masasabi ko, Lord, ako, magiging leader, Lord, ako, tatapusin ko yung assignment, Lord. Kung titignan ko yung background ko, hindi ako karapat-dapat pagdating sa Lord. Amen? Pero alam niyo po, inihanda ng ating Panginoong Hesus ko anong meron bawat isa sa atin. Kaya sabi ng Lord, kinreate kita. Binigyan kita ng assignment na kailangan mong tapusin. Amen? Amen? Inihanda na tayo ng ating Panginoong Hesus sa pagtatagumpay natin sa Panginoon. Amen? Sabi nga po sa Kawikaan chapter 4 verse 25 to 27, palaging sa hinaharap ang pukol ng iyong tanaw. Itoon ang iyong pansin sa iyong patutunguhan. Siyasatin mong mabuti ang landas na lalakaran, sa gayon ang lakad mo ay laging matiwasay. Huwag kang liliko sa kaliwa o sa kanan, humakbang ng papalayo lahat ng kasamaan. Ano po sabi po dito? Huwag kang hahakbang sa kaliwa o sa kanan. Sabi po doon, lahat daw po ng lahat ng kasamaan ay dapat lumalayo po tayo. Amen? Sabi kasi ng Panginoon, tumingin ka lang sa diretso, anak. Yun ang sinasabi, anak, kinreate kita eh. Tumingin ka lang sa diretso. Huwag kang titingin sa kaliwa. Huwag kang titingin sa kanan. Yun yung sinasabi ng ating Panginoon. Sabi niya, ituon mo ang paningin mo sa iyong patutunguhan. Kasi minsan ganito po eh. Alam natin yung patutunguhan natin pagdating kay Christ. Kaya lamang po, tumitingin tayo sa kanan, tumitingin tayo sa kaliwa. Hindi tayo tumitingin ng diretso sa Panginoon para makita mo yung direction na ibinibigay sa atin ng ating Panginoong Jesus. Kung bakit hindi natin natatapos yung assignment. Amen? Sabi nila siguro, assignment, di mo na ako nag-aaral eh. Di mo na ako nag-i-school eh. Maraming assignment na ibinigay sa atin ng ating Panginoong Jesus. Amen? Amen! Kung sa tingin mo ngayon kung ano yung presence na nangyayari sa buhay mo, nakatingin ka lang sa bagay na sitwasyon na yan. Pero hindi mo alam, nakikita ng Diyos kung ano yung bagay na kailangan mong tapusin pagdating sa takbuhan ng ating paglilingkod sa ating Panginoong Jesus. Amen? Bakit? Kasi maganda ang plano ng Diyos. Amen po? Maganda yung plano ng Diyos kasi tingnan niyo po sabi ko nga po, huwag kayong titingin sa kanan at sa kaliwa. Ang sabi na Lord, dumingin ka lang ng diretso. Tumingin ka, tumungo ka lang sa direksyon ng ating Panginoong Jesus. Kasi tingin niyo po ganito minsan kung bakit hindi natin natatapos yung assignment na pinapagawa sa atin ng Panginoon. Halimbawa po, di ba, kapag sinabi ng Diyos, anak, magiging millionaire ka. Di ba po, pag sinabi ng ating Panginoong Jesus, kapag sinabi ng ating Panginoong Jesus, anak, magiging millionaire ka. Halimbawa, nandito yung yung magbibigay ng millionaire. Nandito nakapwesto yung magbibigay ng milyon. Tama po ba? Yan. Wala pa akong sinasabi, tama. Di ba? Diba? Yan, halimbawa, sinabi ng anak, magiging millionaire ka. Pero nandito sa harapan, yung magbibigay ng milyon. Amen? So, nandun yung magbibigay ng blessing sa'yo. Nandito sa harapan, hindi ako sa harapan ang Lord. Amen? Yan. Magbibigay sa harapan na to ang ating Panginoong Hesus ng blessing. Sabi niya, anak, magiging millionaire ka. Amen? Siyempre, pag sinabi ng Diyos sa'yo na magiging millionaire ka, dapat saan ka nakatingin? Jesus. Diba? Sabi ko po kanina, huwag kang tumingin sa kaliwa, huwag kang tumingin sa kanan, tumingin ka sa diretso na patutunguhan mo sa Panginoon. Ngayon sinabi ng Lord, anak, magiging millionaire ka. Ano may magbibigay ng blessing ng milyon sa'yo, nandito sa harapan. Amen? At sinabi sa'yo, nandito sa harapan yung magbibigay ng blessing sa'yo. Siyempre, doon tayo titingin. Saan tayo titingin? Sa harap. Bakit? Kasi kahit anong distraction ng paligid mo, sa kanan mo, sa kaliwa mo, huwag kang madidistract kasi bakit? Ang sabi, anak, magiging millionaire ka, kaya kailangan tumingin ka dito sa harapan na nagbibigay sa'yo ng pagpapala, ng buhay, ng kagalingan, sa ating Panginoong Hesus. Amen? Kasi I believe, papunta na tayo dun Papunta na tayo doon. Naniniwala ako, papunta na tayo doon. Kaya lang, nakapunta tayo sa kanan, pumunta tayo sa kaliwa. Hindi tayo patungo sa direksyon ng ating Panginoong Hesus kung bakit hindi natin natapos yung assignment na ibinigay ng ating Panginoong Hesus. Amen? Amen.
Kasi hindi natin makita kung ano yung purpose na binibigay ng Lord sa atin. Hindi natin makita kung ano yung purpose sa buhay natin na ibinigay sa atin ng Panginoong Hesus. Hindi natin makita kung ano talaga ang plano ng ating Panginoong Hesus sa ating buhay. Kaya sabi po dyan, huwag kang titingin sa kaliwa, huwag kang titingin sa kanan, bagkus tumingin ka doon sa direction na inagbibigay ng buhay para sa atin. Amen? Kasi nakatingin lang tayo sa mga bagay na hinaharap natin o sa paglalakad natin sa ating buhay. Minsan may malaki ng assignment ang Panginoon na ibinigay sa iyo dahil tumingin ka sa kaliwa, tumingin ka sa kanan, hindi mo nakita kung ano yung purpose ng ating Panginoong Hesus. O sa malaking mang problema na nagagawa po sa ating buhay, alam niyo po, kailangan magpatuloy pa rin tayo eh. Amen po. Alam niyo po, marami po kasi ngayon sa panahon po natin ngayon na sa paglilingkod po natin ngayon, marami na po tayong naranasan, pero yung bagay na alam niyo po na huminto tayo, na nadapa tayo. Kaya kung bakit yung assignment na ibinigay ng Lord sa atin, hindi natin napagpatuloy. Alam niyo po, marami na rin po ako nakasabay sa paglilingkod. Siguro kayo rin po, marami na kayo naging kasama sa paglilingkod. Pero alam niyo po, nagpapasalamat po ako sa Panginoon, narito pa rin tayo. Hindi tayo napunta sa kanan, hindi tayo napunta sa kaliwa. Bagkus nagsama-sama pa rin po tayo sa lugar nito. Bakit po? Kasi gusto natin paglingkuran ng ating Panginoong Hesus. Amen? Magpasalamat ka sa Panginoon kung ano ka ngayon at sino ka ngayon. Amen? Magpasalamat ka sa Lord kung ano ka ngayon, kung sino ka ngayon. Kasi ang gusto ng Lord, diretso lang tayo pagdating sa ating Panginoong Hesus. Paano yung kaya mong gawin? Yan ang ibinigay ng Diyos sa iyo. Amen? Kailangan, totoo lang po sa atin, nakatingin tayo dapat sa puso. Dapat handa ang puso natin pagdating sa Lord. Amen po. Kailangan humakbang ka. Kailangan tapusin mo yung assignment na ibinigay sa iyo ng ating Panginoong Hesus. Kasi kailangan po yun sa harapan ng ating Panginoong Hesus. Dapat titignan mo yung direction na patungo kay Christ. Huwag kang titingin sa kaliwa. Huwag kang titingin sa kanan. Diretso lang, kapatid. Makikita mo, pag patungo ka sa diretso ng paglilingkod mo sa Panginoon, matatapos mo yung assignment na ibinigay sa iyo ng Lord. Bakit po? Sabi ito, we must run the race and finish our assignment that God has given us such a way that we will win. Pag nasa diretso lang ang paglilingkod mo sa Panginoon, hindi ka pumupunta sa kaliwa, hindi ka nagpapadistract sa kanan. Alam niyo po ba? Your win. Amen? Sabi diyan, that we will win. Ibig sabihin po diyan, pag direction ang ginagawa mong patungo sa ating Panginoong Hesus, matatapos mo at matatagumpay mo yung assignment na ibinigay sa atin ng ating Panginoong Hesus. Amen po? Sabi nga po ng ating Panginoong Hesus, kailangan nandun ka. Dapat give your best na. Nandito ka na, anak eh. Give your best na. Sabi mo sa katabi, give your best. Amen? Kailangan po natin yon. Kailangan mo lang laging aware tayo sa mga bagay na nangyayari sa atin sa ating panahon ngayon. Amen? Amen? Gusto kasi ng Lord, matapos mo at magtagumpay ka sa paglilingkod mo. Matapos mo at magtagumpay ka sa assignment na ibinigay sa iyo ng ating Panginoong Hesus. Hindi katulad ng dati, nag-aaral pa po tayo. Di ba gusto natin, tatapusin na lang natin yung assignment natin. O okay na, tapos na yung assignment ko. Pero sa Lord, kailangan tapusin mo talaga yan hanggang dumating ang second coming. Amen. Alam niyo po kung bakit ito po yung napili ko. Kasi sabi ko, Lord, malapit na yung second coming mo, Lord. Malapit na yung pagdating mo, Lord. Pero marami pa sa amin, Lord, na hindi natatapos yung mga bagay na ibinigay mong assignment sa amin. Kaya sabi ko, Lord, sa gabing ito, Lord, ikaw ang manguna, sabi ko. Hindi ko man po siya na maipaliwanag ng maayos, pero alam ko, Lord, ikaw ang mangunguna. Kasi alam niyo po, ang gusto ng Lord, may plano siya sa atin eh. Kinreate ka niya eh. Kaya sabi ng ating Panginoong Hesus, gusto niya magtagumpay ka. Amen? Gusto niya magkaroon ka ng score sa langit. Amen po? Kaya sabi mo sa katabi mo, ayaw ng Lord. Ayaw ng Lord. Ang basta-basta lang. Ang basta-basta lang. Yung parang, ay okay na, tapos ko na eh. Yung parang, di ba, ganun sa assignment sa pag-aaral? Di ba, sa school, natandaan ko po, ay okay na, sulat ko na maayos yan. Ay okay na, basta-basta lang. Pero pag ikaw naglingkod sa Lord, gusto ng Lord, wag basta-basta. Ayaw ng Lord ang basta-basta. Amen? Ang gusto ng Lord, matapos mo ang assignment na ibinigay sa
magtagumpay ka sa mga bagay na assignment na ibinigay sa iyo ng Panginoong Hesus. Amen? Kaya sino po dito ang gusto magtagumpay? Amen! Lahat po tayo. Amen! Nagawa po ba natin yung assignment? Sabi natin, gusto natin magtagumpay. Kaya lang, hindi namin nagawa yung assignment. Diyan po tayo nadhaya ng kaaway. Amen? Pero alam niyo po, kinreate ka ng Lord. Gusto ng Lord magtagumpay ka, kapatid. Amen? Alam niyo po ba, nakaka-bless po kasi sa church natin. Hindi ko po pinagmamalaki yung church na ito. Pero alam niyo po kung bakit. Binigyan tayo ng isang leader na concern sa atin. Amen? Amen? Hindi ko po pinagmamalaki ang Jesus Christ, our present help. Pero alam ko po, sinasama tayo ng Lord. At higit sa lahat, ang pinagpapasalamat ko po, dahil gusto ng Lord, magtagumpay tayo eh. Amen. Gusto ng Lord, matapos mo yung assignment na bagay na yun. Pero alam niyo po, nagpapasalamat po ako, binigyan tayo ng isang leader na hindi lang concern sa espiritu natin. Amen? Hindi lang espiritu natin ang concern niya, kundi pati concern ng ating pastor, ang lingkod ng Diyos sa lugar na ito, nang sa personal ng ating buhay, yung magtagumpay ka, magkaroon ka ng mga bagay sa pangangailangan mo sa buhay. Alam niyo po, napakasarap na may ganung leader. Hindi lamang hangad niya yung, hindi lamang, paano ba, Tagalog ko na lang, kasi baka may iba, iba yung maging dating. Yan. Napakasarap po kasi na merong isang lingkod ng Diyos o merong isang leader na hindi lang niya tama ba? Hindi lang niya pinapahalagahan yung kaluluwa mo, bagkus pinapahalagahan din niya yung personal sa buhay natin, yung magkaroon ka ng mga bagay na pangangailangan mo. Napakasarap po nyo kasi kung tutuusin lang, dapat ang concern lang ng pastor sa atin, yung espiritu natin eh. Pero bakit pati personal na buhay natin gusto rin pasukin ng pastor? Bakit po? Kasi isa-isa niya tayong pinapanalangin pagdating sa Panginoon. Amen? Kasi hindi lang gusto ng pastor na lumago ka. Hindi lang gusto ng pastor na espiritu mo lamang ang lumago, kundi gusto niya rin lumago, maging ang ating kaisipan sa bawat nangyayari sa ating buhay. Amen po? Gusto niya rin makita na may kaya ka pang gawin. Kasi hindi lamang sasabihin sa iyo ng pastor na, yan yung ginagawa mo, dapat ganito. Opo, concern ng pastor sa espiritu natin. Pero alam niyo po, gusto makita ng pastor natin na meron ka pang kayang gawin. Amen? Kaya lang minsan nagagalit kay pastor. Pag sinasabihan ni pastor, nagagalit. Amen? Parang hina na ng amen. Dito rin ako makatingin. Amen? Yan, sige, balik po tayo. Kaya sabihin mo sa katabi mo, we are blessed. We are blessed. Sabihin mo, we are blessed, kapatid. We are blessed, kapatid. Kaya alam niyo po, every time na may tinuturo po ang pastor po natin sa atin po, tanggapin mo yun, kapatid. Kasi para sa'yo yun. Hindi para kay pastor yun, di para sa akin yun, di para sa kaiba yun, kundi bawat para isa sa atin yun. Amen? Kasi kung gusto ng pastor, kasi ang gusto ng pastor, hindi lang tayo lumago sa espiritual. Tama po? Ang kundi gusto ng pastor, lumago rin tayo sa buhay na meron tayo sa ating buhay ngayon. Amen? Minsan nga pati sa testimony, kailangan sinasabi natin yan eh. Naiinip na po kayo. Kinukuha ko lang po yan, mamaya meron po tayong pag-aaralan talaga. Nakikita ko po kasi naiinip na po kayo eh. Meron po, mahaba po yan, hanggang 8:00 po tayo dito, okay lang po ba? Yes! Praise God, yan. Yan. Mag-aalam niyo po, pag minsan sa testimony ng buhay natin, kailangan ipinagmamalaki mo sa harapan. Kasi pa, every time na nagtitestimony ka, pagdating sa Panginoon kung ano yung bagay na ginawa so hindi mo ba alam, nagtatagumpay ka, kapatid. Pero every time na merong magandang nangyari sa buhay mo at tinago mo lang yun, hindi lalago yun. Amen? Amen? Amen kayo dyan. Pero pag sinabi, sino po dito ang pinagpala ng ating Panginoong Hesus? Makikipag-unahan na sabihin ang kabutihan ng ating Panginoong Hesus. Wala tumatayo. Ibig sabihin, hindi po kayo pinagpapala. Ba't wala po nagtitestimony? Kasi alam niyo po, napalaking bagay po yun. Every time na sinisigaw mo yung bagay na tagumpay na ginawa sa'yo ng Panginoon, hindi mo ba alam, unti-unti rin lumalago yung mga bagay na gustong gawin sa'yo ng ating Panginoong Hesus. Amen? Amen? Kaya kailangan meron tayong mga bagay na yan. Kailangan tinitestimony yan. Kaya sabi ko nga po yung testimony ko sa buhay ko, yung assignment. Yan, balik tayo sa assignment. Kasi nang una, yung assignment na binigay sa akin ng Lord, di ako nakakuha kasi ng mga picture eh. Bago na lang to, wala kasi yung sa Valenzuela kami.
Yan. Meron po akong picture na kailangan, bilang ikaw may assignment ka sa Panginoon, dapat meron tayong ebidensya. Yan. Sabi po dito, yan yung unang picture, yan yung picture na yan, makikita niyo tabako pa dyan. Yan. Yung picture na may assignment na ibinigay sa akin ng Lord, na kailangan kong tapusin. Humahayo po kami dyan. Humahayo po kami. Tapos yung time na humahayo kami dyan at natapos ko yung assignment na yon at nagawa ko yon, meron namang binigay na assignment ang Lord sa akin na hindi ka panipaniwala, na hindi ko talaga kayang gawin. Amen? Eto po yan. Nag-Bible study na po ako. Pagkatapos kong humayo, bigla akong binigyan ng Lord ng assignment, magturo ka, mag-Bible study ka. Sabi ko, Lord, di ko kaya. Hindi ako marunong magbasa ng Biblia. Hindi ko kaya magturo ng salita mo, Panginoon. Pero ginawa ko pa rin dahil gusto ko magtagumpay ako sa ibinigay na assignment ng Lord. Yung time na yan na nagba-Bible study na po ako sa bawat bahay, ito naman po ang binigay na assignment sa akin ng Lord. Hindi ka panipaniwala. Nag-choir ako. Nag-choir po ako niyan. Hindi po ko panipaniwala na nag-choir ako. Back up. Hanggang sa natapos ko po yung pagbaback up po niyan, may binigay na namang assignment ng Lord sa akin. Mas lalong hindi ako naniwala. Yan. Yung unang picture po, bigla akong pinag-song lead ng Lord. Maniniwala po ba kayo na ako yung magiging song lead? Sabi ko, Lord, di ko kaya. Alam mo naman, Lord, Regine Velasquez yung boses ko. Hindi ko kaya yan, pero alam niyo po, dahil gusto kong gawin yung assignment na ibinigay sa akin ng Lord, song leader po ako, si Brother Paul po yung nagtitrain sa akin. Hindi ko nga alam po na ilagay kung paano yung itsura ng mukha ni Brother Paul habang kinakanta ko yung mga awitin ng Lord. Pero sabi sa akin ng Lord, hindi mahalaga sa akin ng boses, mahalaga sa akin ng puso. Hanggang sa dumating na natapos ko yung pagsusong lead na yung, kala nyo kayo ang song leader, ako nauna. Amen? Yeah, hindi po sa Valenzuela, parang po meron na po akong nag-song lead na rin po ako. Hanggang sabi ko, Lord, hindi ko kaya to. Hanggang sa dumating yung time na binigay na mga assignment ng Lord sa akin, yan niya po yung time na ako po yung nakatayo ng pulpito na nag-MC na po ako. Sabi ko, Lord, hindi ko kaya to, pero alam niyo po, every time na sinasabi ko hindi ko kaya, nagagawa ko po yun. Yan po yung sa Osmeña. Yan po yung sa Osmeña, sa church po dyan na Osmeña na inuupahan po namin. Ako po ay nag-MC. Hanggang sa natapos ko po yung pag-MC na yan, may binigay rin po ang Diyos sa akin ng assignment. Ano po yung bagay na yon? Nang ako po ay nakapag-preach na. Sabi ko, Lord, etong mga assignment na to, Panginoon, natapos ko, Panginoon, pero hindi pa sapat. Sabi ko, Lord, gusto ko pang may tapusin. Alam ko, meron ka pang binigay na assignment sa akin na kailangan kong tapusin ito. Ngayon, pag-uusapan po natin ngayon sa panahon po na, sa oras po natin, yung dapat gawin po natin yung mga bagay na assignment na binigay sa atin ng Lord. Dapat tumakbo tayo sa karera na ibinigay ng ating Panginoon. Kasi ganyan po ginawa ko. Tumakbo lang ako na tumakbo kasi hindi ko kaya. Sige, Lord, bahala ka, kaya mo, Lord. Kahit hindi ko kaya mag-song, Lord, bahala ka. Sabi ko, bahala ka, Panginoon Jesus. Ginawa ko po yung ginawa ng assignment. Gusto niyo po kumanta ako? Wag na, baka matulog kayo. Amen? Yan. Kaya sabi ng Lord kasi, ang gusto ng Lord, tumakbo tayo sa karera na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Dapat matapos natin yung ating assignment na meron tayo sa Panginoon. Ngayon, pag-uusapan po natin kung paano tayo tatakbo sa karera ng paglilingkod natin na hindi tayo madadapa pagdating sa Panginoon. Kasi sa pagtakbo ng karera po natin sa paglilingkod, may mga bagay na humaharang sa atin. Yan. Pag-usapan po natin. May 5 po tayong bagay na pag-aaralan po. Sabi po dito, what we must to do run our race, and finish your assignment. Sabi po dyan sa number 1, stay focused. Amen po? Sabi po sa Kawikaan, chapter 4, verse 25 to 27, palaging hinaharap ang pukol ng iyong tanaw, ituon ang iyong pansin sa iyong patutunguhan, siyasatin mong mabuti ang landas na lalakaran, sa gayon ang lakad mo ay laging matiwasay. Huwag kang liliko o sa kaliwa o sa kanan, humakbang ng papalayo sa lahat ng kasamaan. Kailangan po humahakbang tayo para daw po matapos natin yung bagay na assignment ay binigay sa atin doon. Meron tayo na sabihin mo sa katabi mo, stay focused. Stay focused.
Amen? Kasi merong assignment na Lord na binigay sa atin na kailangan mag-stay focus tayo pagdating sa Panginoon. Kasi kahit matapos mo yung series na mga bagay na assignment na ginawa sa'yo ng Lord, pero kung hindi ka po focus sa Panginoon, hindi masasabing natapos mo yung assignment. Amen? Sabi ko nga po, pwede natin tapusin yung assignment. Kaya lamang po, hindi tayo nakapokus dun sa mga bagay na ibinibigay sa atin ng ating Panginoong Hesus. Anong po ibig sabihin doon? Hindi tayo nakapokus kay Jesus. Kaya hindi natin matapos-tapos yung assignment. Kaya sabi ko nga po, kahit matapos mo yung series ng assignment mo, kung hindi ka nakapokus kay Christ, hindi mo masasabing tapos na ang assignment mo. Amen? Kasi hindi ka nakapokus. Kaya ang dapat mong gawin, kung ano yung gusto ng Lord sa buhay mo, dapat yun ang masunod. Amen? Kaya sabi nga natin, di ba, Lord, ang masunod ang kalooban mo, hindi ang aking kalooban. Amen? Kasi hindi mo matatapos ang assignment mo na yan, kaya ang gusto ng Diyos, mag-focus ka. Kaya sabihin mo sa katabi mo, stay focused. Stay focused. Kasi minsan nadidistract tayo sa maraming bagay. Kaya sabi ng Lord, para matapos mo ang assignment at tumakbo ka sa karera ng paglilingkod mo sa Panginoon, sabi ng Lord, stay focused. Kasi kung hindi ka mag-i-stay focused sa Panginoon, madidistract ka ng mga bagay-bagay dito sa paligid natin. Amen? Katulad lang po na ibang sinasabi ng tao. Katulad na lang po, di ba, kung ako po ay na-distract doon sa sinong talagang, kahit ako po sa sarili ko, hindi ako makapaniwala. Ako song lead. Hindi naman maganda boses ko, sabi ko sa Lord. Ako song lead, pero alam niyo po, may marami akong naririnig. Sinasabi, ba yan, nag-song lead ba yan? Pangit-pangit ng boses, hindi nakaka-bless. Pero alam niyo po, hindi ako na-distract doon. Kasi kung madi-distract ako doon, hindi ko matatapos yung assignment na ibinigay ng Lord sa akin. Amen? Kaya sabi ng Lord, huwag kang madi-distract. Kailangan stay focus ka. Ano bang bagay na sinasabi ng ibang tao sa'yo, stay focus ka pa rin kay Christ. Amen? Kasi minsan, nadi-distract tayo sa ating sarili. Katulad lang po sinabi ko, di ba? Ako magsusong lead, ang ganda-ganda ng boses ko. Hindi ako makapaniwala kahit ako sa sarili ko. Pero minsan, nadi-distract tayo mismo sa sarili natin. Amen? Kasi minsan, akala natin hindi natin kayang gawin. Marami po dito, di ba? Oh, mag-pray ka. Hindi ko kaya, sister. Oh, ikaw, pag sabi ni pastor, ikaw gumawa nito. Hindi ko kaya, pastor. Ikaw mismo sa sarili mo, distracted ka. Kaya hindi ka nagpo-focus kay Christ. Kaya hindi mo nagagawa yung assignment na bagay na ibinigay sa'yo ng Diyos. Amen? Pero alam niyo po, kapag hinihingi natin yung knowledge, pagdating sa Panginoon, yung wisdom, yung knowledge, wisdom na yon, binibigay naman ng Lord. Sabi ko nga po, yung time na ako po'y pinag-songinan, sabi ko, Lord, ibibigay mo yung malamig na boses. Binigay naman ng Lord, nakatulog lahat yung attendant. Amen? Amen? Ibibigay po ng Diyos po sa atin kasi makikita niya kung ano yung kaya mo. Amen? Kung ano yung assignment na ibinigay sa iyo ng Diyos, makikita niya kung ano yung kaya mo. Kapag hiningi mo ang knowledge at wisdom sa Panginoon, alam ng Diyos kung ano ang kaya mo, kapatid. Kaya huwag mo sasabihin, di mo kaya. Amen? Kasi naka-mindset lang yan sa atin eh. Sinasabi lang, di mo lang kaya, pero alam mo, pag hiningi mo ang knowledge at wisdom sa Panginoon, may kaya ka palang gawin. Amen? Amen? Sino po dito nakaranas nyo? Lahat po tayo, di ba? Yung parang sinabi natin na, Lord, di ko kaya yun Ay, sister, di ko kaya yun Pero nang ginawa mo, kaya mo pala. Bakit? Dahil sa tulong ng kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus. Amen? Amen? Kasi mindset lang naman talaga, hindi ko kaya. Pero kaya mo yung kapatid. May Diyos na buhay. May Diyos na makapangyarihan. Kaya kaya mo. Huwag mo sasabihin, hindi ko kaya. Amen? Amen? May nagsasabi po ba dito na hindi niya kaya? Sige, subukan natin sa Sunday. Amen? Kasi kailangan pag nangihina ka, kailangan yung isip mo nakapokus lang sa Lord. Kung nangihina ka man, sa mga bagay na takbuhin mo sa Panginoon, dapat focus ka pa rin sa Lord. Amen? Dapat nakapokus ka pagdating sa Panginoon. Sabihin mo sa Lord, Lord, kaya ko pala. Sabihin mo sa katabi mo, Lord, kaya ko pala. Lord, kaya ko pala. Kaya niyo na po mag-testimony sa Sunday? Yes! Sino po magtataas ng kamay? Na kayang-kaya niyang mag-testimony sa kabutihan na ginawa ng Diyos sa kanyang buhay. Yes! Kitang-kita kayo ng Lord. Baka maya sa Sunday, may nag-MC dito.
Walang magpunta. Kitang-kita kayo na Lord. Uulitin ko po. Sino ang gustong magpagmalaki at pagpagsigawan ang kabutihan ng ating Panginoong Jesus sa kanyang buhay? Taas ang kamay. Kita kayo ng Lord. Amen? Nakita niyo po si Sister Joanne ba yun? Sister Joanne. Kita niyo mo, kahit sabihin mong hindi malaki, pero pinagsisigawan pa rin niya yung kabutihan ng Lord. Alam niyo po, every time na isinisigaw mo yon, grabe naman yung buhos ng pagpapala ng ating Panginoong Jesus. Bakit? Once na ikaw ay nagtitestimony, tumatakbo ka na sa direksyon papunta sa Panginoon. Amen? Kaya sabi mo sa katabi mo, kaya mo yan. Matatapos mo yan. Matatapos mo yan pag ganito ang ginawa mo. Focus is extremely important to run our race and finish our assignment. Focus lang. Napakahalaga na focus lang. Napakahalaga na fokusan mo lang ang ating Panginoon Jesus. Kaya sabihin mo sa katabi mo, lalo na ngayong ganitong oras. Marami na tayong iniisip. Paano ulam natin mamaya? Saan tayo nakapokus? Kay Jesus? Kasi mahalaga ang focus. Amen? Amen? Kaya sabihin mo sa katabi mo, stay focused. Lalong-lalo na sa ganitong oras, marami na talagang naglalaro sa ating kaisipan. Kaya sabi ng Lord, stay focused lang. Amen? Amen? Kasi kailangan ang focus natin nasa Panginoon. Hindi ang focus natin nasa ulam. Ano kaya ang ulahan ko mamaya pagkatapos mag-preach ni sister? Amen? Anong oras kaya matatapos to? Gagabihin na naman yata kami. Ang haba-haba mag-preach ni sister. Ang tagal-tagal mag-preach ni sister, tatagal na naman kami. Buti na lang si Brother Sebastian, maging maikli pag nagpipreach. Ayaw nila maniwala, brother. Mas mahaba ka daw. Kailangan focus lang, amen? Kaya sabi mo sa katabi mo, focus! Tanggapin mo ang sinasabi ng ating Panginoong Yesus sa gabing ito. Alam niyo po, maraming beses na ako'y naglingkod sa ating Panginoong Yesus na minsan nawawala yung focus ko. Marami ako minsan hindi napopokusan. Lalo na po pag problema po ako kung saan tayo kukuha ng pambayad ng renta na ito. Nawawala yung focus ko talaga sa mga bagay na assignment na ibinibigay ng Lord. Pero alam niyo po, kahit nawawala po yun na yun, pero nakapokus ako dun sa pagbabayad sa yung kukuha ng pambayad ng renta. Alam niyo po, ang Lord nakapokus naman din po para bigyan tayo ng pambayad. Amen? Amen? Amen po? Kaya kung kaya ko, kaya mo, kaya nating lahat. Amen? Bakit? Bigay ng Diyos yun eh. Ang gusto na Lord, pumokus ka lang para ibigay ng Diyos kung ano yung kaya mong gawin. Amen? Kaya sabi ng Diyos, focus lang. Parang wala tayo Focus na focus. Nakapokus talaga tayo sa Panginoon. Amen? Yan, tulad yan, distraction ka na. Wala na yung focus mo. Amen? Amen po. Minsan sa buhay po natin, habang tayo lumalakad po sa assignment na ibinigay po sa atin ng ating Panginoong Jesus, ang daming distraction. Totoo po. Kaya sabi ng Lord, huwag kang titingin sa kanan, huwag kang titingin sa kaliwa, kundi patungo lang sa direction ni Christ. Kasi sa paglilingkod po natin sa Panginoon, marami po talagang distraction. Katulad na lang po ni Adam and Eve. Ito po si Adam and Eve. Yan. Si Adam and Eve, ang gwapo ni Adam, tsaka ang ganda ni Eve, no? Amen. Yan. Ito po si Adan, nilagay po siya ng Lord sa gitna ng kanyang assignment. Ano po yung assignment ngayon? Yun yung sa Garden of Eden. Ito po si Adan, ay binigyan po siya ng assignment ng Lord na siya talaga yung magbigay ng bawat pangalan dun sa mga alagang hayop na nandun sa Garden of Eden. Amen po. So kapatid, marahil ikaw ay nasa gitna ng assignment, kailangan mong tapusin yan. Amen? Amen po. Ano po ba yung binibigay sa atin ng assignment ng ating Panginoong Jesus? Kasi marami pong mga bagay na ibinigay po ang Diyos po sa atin. Katulad na lang po ni Adan, siya yung binigyan ng assignment ng Lord na ibinigay sa kanya na siya ang magpapangalan dun sa mga hayop na nandun sa Garden of Eden. Amen po? Amen po? Kasi alam niyo po ba, tutulungan naman tayo ng Diyos eh. Amen? Ano man yung bagay na binigay na assignment sa'yo, basta focus ka lang, tutulungan ka naman ng ating Panginoong Jesus. Amen? Kahit pa ulit-ulit natin sinasabi lagi rin sa Diyos na
na, Lord, di ko kaya Di ko kaya yung assignment na ibinigay mo. Pero lagi andyan ng Diyos para makayanan mo kung ano yung assignment na meron ibinigay sa'yo ang ating Panginoong Hesus. Amen? Kung minsan sa tingin mo, sa assignment na ibinigay ng Lord sa'yo, feeling mo nag-iisa ka lang. Feeling mo hindi mo kaya. Feeling mo nagkakamali ka lang. No. Hindi mo feeling yun. Kasi hindi ka nag-iisa, kasama mo si Christ. Hindi ka magkakamali kasi kasama mo si Christ. Kaya sabi ko nga po, hindi tayo pwedeng ma-distract. Kailangan focus lang pagdating sa Panginoon. Kaya alam niyo ba, ito si Adan, na-distract po siya eh. Na-distract po si Adan kasi na-distract po si Adan sa mga bagay na nangyari po doon sa Garden of Eden. Kaya hindi po siya nakapag-focus sa ibinigay ng instruction ng ating Panginoong Hesus. Amen po. Baka katulad ka ni Adan, minsan distracted na tayo, hindi mo pa alam. Minsan, baka may katulad ka ni Adan, distracted ka na sa tao, pero hindi mo pa alam. Minsan parang sinasabi sa'yo, wala ka nang magagawa, di mo na kaya yan. Ikaw pa, mahina ka, hindi mo kaya yan. Ang sinasabi ng Lord, focus. Focus ka lang. Huwag kang madidistract sa kaliwa. Huwag kang madidistract sa kanan. Ang gusto ng Lord, magagawa mo yan. Mapapagtagumpayan mo yung assignment na yan. Piling mo, nag-iisa ka. Piling mo, nagkakamali ka. No, hindi ka nagkakamali. Kasama mo ang Diyos kapag ikaw ay nakadireksyon pagdating sa Panginoong Hesus. Amen? Katulad ni Adan, na-distract siya. Saan siya na-distract? Doon sa bagay na pinakain ng masana sa kanya ni Eva. Tawa sila. Amen? Di po. Marami pong distract na nangyari kay Adan. Kaya hindi niya po natapos yung assignment. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, turuan natin ang ating sarili. Turuan natin ang ating sarili Na hindi ma-distract. na hindi ma-distract. Turuan natin ang ating sarili. Turuan natin ang ating sarili Na makapokus sa Panginoon. na makapokus sa Panginoon. Kasi pag hindi ka nakapokus, hindi mo makikita ang purpose ng Panginoong Hesus sa buhay mo. Kaya kung bakit minsan hindi natin napapakinggan kung ano yung tinuturo ng Lord. Kung bakit minsan hindi natin napapakinggan kung ano yung assignment na ibinigay ng ating Panginoong Hesus. Bakit? Distracted ka na, hindi mo pa alam. Amen? Amen? Kaya bakit natin minsan hindi natin nakukuha na sumunod sa Lord o mag-focus sa Panginoon kasi distracted na tayo sa kanan, distracted na tayo sa kaliwa, wala na tayo dun sa direction ng ating Panginoong Hesus. Amen? Kaya sabihin mo sa sarili mo, desire. I-desire mo kung ano yung assignment na ibinigay sa'yo ng Panginoon. Amen? I-desire mo yun, na magawa mo yun. Pero minsan, pag nagbigay ng assignment ang Panginoon sa atin, minsan, inaantok na tayo, ayaw na natin gawin. Halimbawa, pag sinabi ng Lord, assignment mo, anak, gumising ka ng 3:00, mag-devotion ka, pero inaantok ka na, hindi mo nagawa. Hindi mo natapos yung assignment. Kaya sabihin mo sa katabi mo, focus. Stay focused. Sino pa po yung na-distract? Si Jonah. Si Jonah po distracted din po siya sa kanyang takot. Etong si Jonah sa kanyang takot, kung bakit na-distract din siya, kung bakit hindi rin po siya nakapag-focus sa ating Panginoong Hesus. Kaya ngayon mga kapatid, kaya hindi mo magagawa yung assignment dahil may takot ka pa. Sino may takot? Si Jonah, bakit di niya nagawa yung assignment na ibinigay ng Diyos? Kasi natakot siya. Distracted siya sa takot niya. May takot pa ba kayo mga kapatid? Kung may takot ka, madidistract ka talaga. Kaya sabi mo sa katabi mo, ibinigay na ng Lord. Ibinigay na ng Lord. Ang alin? Hindi. Sabi ko kanina, sino po dito may mga takot? Kung may takot ka, ibigay mo yan sa Lord. Amen. Ibigay mo yan sa Lord para hindi ka ma-distract at nakapokus ka kay Christ. Dapat anumang meron takot sa puso mo, ibigay mo kay Christ. Ibigay mo yan kasi si Jonah, kung bakit hindi niya natapos yung assignment niya, di ba? May assignment na binigay si Yahweh sa kanya, sabi niya, magpahayag siya ng salita sa Ninive. Tama po? Di ba? Pero natakot siya. Ginawa niya, umalis siya. Hindi siya nakapokus kasi kay Christ na yun. Kaya na-distract siya ng mga bagay na yon sa kanyang buhay. Ngayon yung assignment na ibigay ng Lord sa kanya, hindi niya natapos yun. Kaya sabihin mo sa katabi mo, huwag kang matatakot. Sasamahan ka ni Lord. Dapat matapos mo yung assignment na yan. Takot nga kayo mag-testimony. Amen? Sino pa yung na-distract na hindi niya nagawa yung assignment niya at hindi niya natapos?
Alam niyo po ba itong characteristic po ni Noah? Ito po si Noah po, alam niyo po, itong characteristic ni Noah, yung nakapokus lang po si Noah sa mga bagay na inutos sa kanya ng Lord. Diba kanina si Adam and Eve, hindi sila nakapokus, si Jonah hindi sila nakapokus. Kaya kung bakit hindi nila natapos yung assignment nila. Pero ito naman po kaibahan ni Noah. Ito po kasi si Noah, merong ibinigay ang Diyos sa kanya na kailangan kailangan mag-focus talaga siya. Kasi pag hindi siya nag-focus sa mga bagay na assignment na ibinigay ng Lord sa kanya, o hindi siya nag-focus sa mga instruction ni Yahweh sa kanya, alam niyo po, maraming mapapahamak talaga. Amen? Hindi niya maghagawa. Kung iisipin niyo po, di ba, si Noah, pinagagawa ni Yahweh ng 100 pero walang bagyo. Kung iisipin po natin, Yahweh, papagawin mo kami ng barko, wala namang ulan, wala namang baha. Pero ito si Noah, kailangan nakapokus siya talaga sa mga instruction na ipinagagawa sa kanya ng Panginoon. Kasi kailangan niya yung, kasi kung titignan niyo po, kung hindi po focus si Noah, meron pong instruction sa kanya, ito ang sukat ng kahoy, ito kailangan gawin niya, itong kailangan niyang kasi hindi ko, kung babasahin po natin, may iba't ibang pangalan pa ng kahoy na pwede niyang gamitin. Kaya kung hindi siya po focus doon, hindi niya magagawa yung assignment na ibinigay sa kanya ng ating Panginoon. Amen po? Amen, Amen po? Kasi alam niyo po, sa mga bagay na ginagawa po ni Noah, kailangan niya po nakapokus. Kung ano yung sukat ng kahoy, kung ano yung pako yung gagamitin niya. Lahat, nakapokus po yan dapat sa instruction ng ating Panginoong Hesus. Amen po? Amen. Kasi alam niyo po, kung hindi po focus po si Noah po doon, madidistract po siya sa mga bagay na binibigay ng instruction sa kanya ng Lord. Kailangan sa buhay po natin, kung ano man yung assignment na ibinigay sa atin ng Panginoon, dapat focus lang tayo. Maging katulad tayo ni Noah. Si Noah, naging focus siya sa mga sukat na ibinigay ng Diyos sa kanya kung bakit nakagawa siya ng dao. Kung bakit naligtas ang kanyang buong pamilya. Amen? Minsan sa assignment na ibinigay sa'yo ng Lord, di mo alam, doon mo pala maliligtas ang pamilya mo. Doon mo pala maisasama ang pamilya mo sa assignment na yun. Pero kailangan focus ka pa rin sa Lord. Kasi baka minsan hindi tayo nakaka-focus sa Panginoon kasi kailangan natin maging katulad na ginawa ni Noah. Amen? Sino pa po? Si Abraham, ito po yung, grabe po talaga yung puso niyo po, di ba? Na inutusan po ni Yahweh si Abraham. Sabi niya, inutusan po si Yahweh, di ba? Sabi niya, punta ka dun sa bundok, mag-alay ka at magdala ka ng kahoy at gumawa ka ng apoy doon at mag-alay ka sa akin. Pero hindi alam ni Abraham, yung anak niya pala ng anak niya pala yung iaalay. Amen? Pero alam niyo po, nakapokus pa rin po si Abraham doon sa bagay na inutos ni Yahweh sa kanya na kahit alam niya yung pinakamamahal niyang anak, yun yung nakalagay doon. Pero alam niyo po, dahil sa focus ni Abraham po, merong binigay ang Lord para hindi maalay ang kanyang anak. Amen? Amen, Amen po? Amen. Kaya kailangan, di ba, ito po si Abraham, kailangan, di ba, katulad po, di ba, ng time na yon, kung hindi siya po focus at hindi siya mag-i-stay sa Panginoon, di ba, yung sinabi po doon sa Israel na inilabas, sa Israel po, di ba, na kailangan dapat 40 days lang, pero naging 400 days po, di ba, yung kala Moises po. Kasi dapat kailangan po talaga nandun tayo sa assignment na ibinibigay ng ating Panginoong Jesus. Kasi kailangan to run the race and to do the assignment, the Christian must focus on Jesus at all times. Sabi po dyan, sabihin mo sa katabi mo, focus on Jesus all the time. Sa lahat ng pagkakataon, dapat nakafocus ka lang kay Jesus. Amen? Bakit kasi kahit maliit lang yung lugar kahit maliit lang yung lugar na yon sa puso mo, ano po ba ibig sabihin? Kahit maliit lang yung bagay na ginagawa mo pagdating sa Panginoon, pero nasa puso't isipan mo, dahil nakapokus ka lang sa Panginoon, magagawa mo yung assignment na ibinigay ng Diyos sa atin, Panginoon, sa atin ng ating Panginoong Jesus. Kasi pag hindi ka nakapokus, mahihirapan ka lang, kapatid. Amen? Kaya gawin mo ang assignment mo pagdating sa Lord. Kasi minsan nakikita na lang natin yung mga bagay-bagay sa ating buhay na kung minsan nakakalimutan na natin yung assignment na ibinigay sa atin ng ating Panginoong Jesus. Yung assignment na binigay sa iyo ng Panginoon na sinabi, focus lang, direction lang. Sabi ng Lord, focus ka lang sa akin. Minsan nakakalimutan na natin yung assignment na sinasabi ng Lord, focus ka lang sa akin, anak. Kasi someone is bigger than you.
Amen? Kasi kailangan focus lang po tayo sa Lord. Pangalawa, sabi po dito, what we must to do run our race and finish our assignment. Sabi po dyan, the lost weight. Hindi po ito yung the lost weight na magbabawas lang tayo ng timbang ha. Hindi po, ako lang po gumagawa niyan. Yan, hindi po sinasabi dito na yung nagda-diet. Okay po? Hindi po yan. Tama po ba? Sabi po dyan, lost weight po. Sabi po sa Hebrew chapter 12 verse 1, kaya nga dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, talikuran na natin ang kasalanan at anumang balakid na pumipigil sa atin, buong tiyaga tayong tumakbo sa paligsahang ating sinasalihan. Alam niyo po yung weight po natin, alam niyo po yung weight na po yan, yung weight po natin, maraming balakid na maraming pumipigil sa atin. Kaya sabi po dyan, di ba, magbawas tayo ng lost weight. Ibig sabihin yan, magbawas ka ng mga balakid sa buhay mo. Magbawas ka ng mga bagay na iniisip mo sa mga bagay na hindi nakalulugod sa Panginoon. Magbawas ka kung ano mang merong pumipigil sa'yo sa paligid. Yun ang ibawas mo, wag yung timbang mo. Bawasan mo. Sabi niya, lost weight. Kailangan, una, di ba sabi, mag-focus tayo kay Christ. Pangalawa, kailangan mag-lost weight tayo. Ano ba yung lost weight na yun? Bawasan mo yung mga bagay na nagkakaroon ng balakid pagdating sa paglilikod mo sa Panginoong Hesus. Ano bang merong balakid sa paligid mo? May balakid man, may pumipigil man sa kanan mo, sa kaliwa mo. Bawasan mo yan. Amen? Kasi kapag tumatakbo tayo sa labanan, minsan ang dami-dami nating dala. Ano po ba ibig ko sabihin? Minsan tumatakbo tayo sa paglilingkod natin sa Panginoon, pero ang dami nating dala. Ang dami nating dala sa isip, ang dami nating dala sa puso. Kaya ngayon yung takbuhin mo sa paglilingkod sa Panginoon, hindi mo na nagagawa. Yung assignment na ibinigay ng Lord sa atin, hindi na natin nagagawa kasi ang dami-daming laman nito. Ang dami-daming laman nito. Maraming balakid, maraming pumipigil. Amen? Kasi hindi ka pwedeng tumakbo na may dala-dala ka. Ang gusto ng Lord, tanggalin mo yan, kapatid. Ang gusto ng Lord, habang ikaw tumatakbo sa assignment na ibinigay ng Lord sa iyo, tanggalin mo anumang merong balakid sa iyo. Tanggalin mo anumang merong pumipigil sa iyo. Meron bang pumipigil sa iyo? Trabaho man yan, negosyo man yan, asawa man yan. Tanggalin mo yung sa paligid na yan. Bagkus yung assignment na ibinigay ng Lord sa iyo, pumokus ka lang. Bawasan mo yan. Pag sinabi huwag kang mag-church, bahala ka dyan, mag-church ako mamaya na tayo mag-usap. Amen? Tanggalin mo yung balakid. It's time for you to lay aside every unnecessary weight. Kasi kailangan po natin talaga. Kasi minsan sa sobrang bigat ng mga dinadala natin sa ating isip, sa ating puso, yung assignment na ibinigay ng Diyos, hindi natin magawa. Amen? Sabi mo sa katabi mo, isuko mo na kasi. Isuko mo na kasi. Amen? Ano mang merong bigat sa'yo, ano mang meron na may laman ang puso mo at ang isip mo, ibigay mo na yan sa Lord, isuko mo na yan sa Lord. Kasi pag meron kang dala-dala, hindi mo matatapos agad yung assignment na ibinigay ng Diyos sa iyo. Yung assignment na binigay sa iyo ng Panginoon, kung meron kang talagang dala-dala, hindi mo magagawa yun. Hindi mo talaga matatapos yung assignment. Ano ibig ko sabihin? Kung marami kang iniisip na hindi maganda at meron kang punong-puno ng galit sa puso mo, dala-dala mo yun sa takbuhin ng paglilingkod mo, hindi mo matatapos ang paglilingkod mo sa Panginoon. Hindi mo matatapos yung assignment na ibinigay sa'yo ng ating Panginoong Jesus. Kasi ang gusto ng Lord, pag ikaw binigyan niya ng assignment at tumatakbo ka patungo sa Panginoon, ang gusto ng Lord, wala tayong dala-dala. Wala kang dala-dala ng sama ng loob, wala kang dala-dala kung ano mga hindi magandang pag-iisip. Gusto ng Lord, bawasan mo yan. Amen? Para hindi tayo ma-distract sa mga bagay na ginagawa ng kaaway po. Amen po? Amen. Alam niyo po, sa sobrang grateful po ang puso, sobrang grateful po yung puso ko pagdating sa Panginoon. Kasi po, kung sino man po nakakilala po sa Lord o nakakilala po sa akin, alam niyo po, nagpapasalamat po ako sa Lord kasi hutusin, hindi po talaga ako karapat-dapat. At hindi ko po magagawa yung assignment na ibigay ng Lord sa akin. Kasi ang alam ko lang po talaga ng araw, puro kalokohan. Ang alam ko lang talaga magsungit, magmaldita. Pero sa tulong po ng ating Panginoong Hesus, yung assignment na ibinibigay niya, na nagawa ko po yun. Yung lahat ng sama ng loob,
yung galit, yung merong hindi magandang pag-iisip, binawasan ko na po yun. Konti na lang. Alam ko na magagawa ko pa rin yung assignment na gusto ng Lord na kaya kong gawin. Amen? Amen? Amen po? Alam niya po kasi ang Diyos po, alam niya po kung ano yung puso mo eh. Gaano ka man naging totoo sa Panginoon, alam ng Diyos kung ano yung puso mo. Amen po? Alam niyo po, magpasalamat po tayo sa Panginoon o magpasalamat po ako sa Panginoon na kahit ano pong bigat sa puso po natin, andiyan pa rin po ang Diyos. Amen? Lagi siyang nandiyan. Hindi niya tayo pinababayaan. Kaya sabi ng Lord, lose weight, magbawas ka. Isuko mo sa Panginoon yan. Ibawasan mo kung ano yung galit mo. Ibigay mo at isuko mo sa Lord yan. Ano mang meron pumipigil sa paligid mo, meron mang pumipigil sa'yo, bawasan mo yan. Sabi nga, lose weight. Sabi ng Lord, bawasan mo yan. Ibigay mo sa akin yan. Isuko mo sa akin yan. Tutulungan kita. Yun ang sabi ng Lord. Kasi minsan, may bigat na tayo eh. Minsan may bigat na tayo. Pero minsan hindi mo pa rin sinusuko sa Lord. Amen? Kasi minsan yung tao, alam niyo po minsan, yung relationship po natin sa Panginoon, minsan yung relationship din po natin sa tao, hindi na natin alam kung paano. Minsan yung relationship mo sa tao at relationship mo sa Diyos, nagiging isa na lang. Pinapareho na lang natin ang Diyos sa tao, hindi po. Kailangan i-lose weight mo yan. Kailangan bawasan mo yan. Kailangan kung ano yung pagtingin mo sa tao, hindi ganoon ang pagtingin mo sa Lord. Kung ano yung pagtingin mo sa Diyos, dapat yun lang ang tingin mo sa Diyos. Kung ano yung tingin mo sa tao, yun lang tingin mo sa tao. Kaya sabi ng Lord, huwag kang titingin sa mga bagay sa paligid mo. Huwag kang titingin sa kaliwa. Huwag kang titingin sa kanan. Alam niyo po ba ang gusto ng Lord? Isuko mo. Kung merong mang bigat sa puso mo at sa isip mo na hindi mo na kaya kung bakit ito ang pumipigil sa assignment na ibinigay sa iyo ng Diyos sa iyo, isuko mo na yan, kapatid. Amen? Amen? Kasi ang gusto ng Diyos, buo yung relasyon natin sa Kanya. Kaya sabi ng Lord, stay focused. Amen? Kaya dahil sa pag-stay focused mo na yan sa Panginoon, nababawasan naman yung mga bagay na nagiging balakid sa paglilingkod mo pagdating sa Panginoon. Amen po? Amen. Kasi minsan dito tayo nahihirapan eh. Pag sinabi ng Lord, magpatawad ka. Di ba nahihirapan tayo sumunod? Pero sabi ng Lord, ibigay mo yan sa akin. Isuko mo yan sa akin. 1 Corinthians chapter 6, chapter 12. May magsasabi, malaya akong makagagawa ng kahit ano. Ngunit ang sagot ko naman ay hindi lahat ng bagay ay nakabubuti. Maaari ko rin sabihin, malaya akong gumawa ng kahit ano, ngunit hindi ako magpapaalipin sa anumang bagay. Ano po sabi mo dito? May nagsasabi, malaya akong makagagawa ng kahit ano. Opo, maraming nagsasabi po, makakagawa ng kahit ano po, malaya siyang makagawa. Ngunit ang sagot ko naman ay hindi lahat ng bagay ay nakakabuti. Akala natin lahat ng bagay nakakabuti po. Hindi po. Maaari ko rin sabihin, malaya akong gumawa ng kahit ano, ngunit hindi ako magpapaalipin sa anumang bagay. Masasabi po ba nating malaya tayo? Masasabi ba nating nabawasan na natin yung lost weight ng bigat na yon sa ating buhay? Masasabi ba nating nabawasan na yung hindi magandang mga attitude natin kung sasabi mo na malaya ako makagawa ng kahit ano? Na kahit ano, hindi ako magpapaalipin sa anumang bagay. Masasabi mo ba na isinuko mo na sa Lord? Sabi na Lord, isuko mo yan. Amen? Amen? Sabi po ng ating Panginoong Jesus sa lahat po sa atin, magagawa mo ang lahat ng bagay sa tulong ng ating Panginoong Jesus. Kaya dahil sa lakas na ibinigay ng Diyos sa iyo, sa lakas na ibinigay ni Kristo, magagawa mo ang lahat ng bagay. Doon mo masisigaw na masasabi, malaya akong makagawa ng kahit ano. Bakit? Kasama mo ang presensya ng Lord eh. Pero pag hindi mo kasama ang presensya ng Lord, hindi mo maisisigaw na malaya akong makagawa ng kahit ano. Hindi mo maisisigaw na hindi mo maisisigaw na hindi ka magpapaalipin sa anumang bagay. Ano ba yung sinasabi dyan? Malaya na tayo pag sinuko sa Lord. Pag ibinigay mo na sa Panginoon, ibig sabihin niya maisisigaw mo, hindi ka magpapaalipin sa anumang bagay na gawa ng kaaway. Amen? Amen po? Kasi alam niyo po, may binigay ang lakas sa atin ng Panginoon, kaya natin gawin ang lahat. Amen. Masasabi mo malaya mo magagawa ang lahat.
Masasabi mo rin na hindi ka magpapalipin sa anumang bagay kasi kasama mo na ang presence ng Lord eh. Pero hindi mo maisisigaw yan kapag wala ka kay Hesus Kristo. Amen? Amen? So alam niyo po, maraming mga bagay-bagay na nakakapag-benefits po sa ating mga bagay na ginagawa natin sa paglilingkod sa Panginoon. Lahat ng bagay na yan, kayang-kayang po natin gawin. Maisisigaw mo yan kapag isinuko mo sa Lord at nag-focus ka sa Panginoon at binawasan mo yung mga bagay pagdating sa mga bagay na ginagawa natin sa paglilingkod sa Panginoon. Kasi gusto ng Lord, focus lang. Gusto ng Lord, magbawas ka lang para yung assignment na yon magagawa mo. Bakit po? Kasi ang kalooban ng Diyos ay may purpose. May purpose sa'yo. Specific na ibinigay po sa atin ng Panginoon. Sabihin mo sa katabi mo, bitawan mo na yan. Bitawan mo na yan. Yun yung specific na ibinibigay ng Lord. Isuko mo na yan. Para mabawasan yan, mabawasan yung bigat, isuko mo na yan. Yun yung specific na sinasabi ng Lord sa atin. Sabihin mo sa katabi mo, bawasan mo na yan. Bawasan mo na yan. Bitawan mo na yan. Bitawan mo na yan. Alam niyo po, alam po ng ating Panginoon Jesus na dapat bitawan natin yan. Alam mo rin yan, kapatid, na kailangan mong bitawan yan. Pag binitawan mo yan, doon mo maisisigaw na kaya mong gawin ang lahat. Amen? At doon mo masisigaw na hindi ka magpapaalipin sa anumang bagay na gawa ng mundong ito. Amen po? Minsan sa buhay po natin, kasi minsan nagbibingihan lang tayo, kaya minsan hindi natin magawa yung assignment na yun. Minsan hindi natin mabitawan, minsan hindi natin kayang iwanan. Bakit minsan hindi mo maisigaw na hindi ka na kayang alipinin na anumang bagay na meron sa mundong ito. Kaya sabihin mo sa katabi mo, bitawan mo na yan. Bitawan mo na yan. Ano pa po ito? Si Moises. Itong si Moises po, tingnan niyo po sabi niya kasi hindi niya magawa yung assignment binigay sa kanya ng Diyos. Marami siyang mga excuses. Moises excuses, sabi niya, I am not good enough. I don't have all the answer. People won't believe me. I am the terrible public speaker. Sabi niya, hindi ko kaya. Terrible talaga na ako yung sa public. Ako yung magsasalta. Maraming excuses si Moises kung bakit hindi niya nagawa yung assignment na ibinigay sa kanya ng Diyos. I am not qualified. Meron po ba dito na hindi qualified? Lahat po tayo qualified pagdating sa Lord. Yun lamang, ang gusto na Lord, focus at magbawas ka. Amen? Ay, grabe po, no? Grabe po, di ba? Kung ikaw, paano ba ito titignan? Paano ba titignan ito sa sarili mo? Alam niyo mo, kapag kilala mo ang Panginoon, hindi mo kayang magmalaki pagdating sa Lord. Ito si Moises, maraming excuses kung bakit di niya nagawa yung assignment. Ganon din po ba tayo? Maraming excuses. Amen? Hindi ko kaya yung pastor. Hindi ko kaya yung pastor. Marami tayong excuses kung bakit hindi natin nagagawa yung assignment na ibinigay po sa atin ng ating Panginoon. Pero alam niyo po, but our confidence sa sarili mo na magagawa mo yun. Kailangan may confident ka eh. Kasi ito si Moises, kulang siya ng confident eh. Kaya nga po tinawag si Aaron po, di ba, para may kasama siya. Hindi siya iniwanan ng Diyos. Kailangan lang naman natin confident. Sabihin mo sa iyong katabi, confident. Confident. Kasi pag may confident ka sa sarili mo, magagawa mo yung bagay na pinagagawa sa iyo ng Lord. Magagawa mo yung assignment na pinagagawa sa iyo ng ating Panginoong Hesus. Amen? Alam niyo po, every time po natatayo po ako dito sa pulpito nito, sinasabi ko sa sarili ko, kiniklaim ko, I am blessed. Tuwing tatayo po ako dito sa pulpito, sinasabi ko po sa sarili ko at kiniklaim ko po sa sarili ko, I am blessed. I am anointed. I am more than conqueror. Kasi kailangan, confident lang. Hindi naman sa mukha kang mayabang. Kailangan mo lang magkaroon ka ng confident. Kailangan mo lang sabihin, I am blessed. Kailangan mo lang sabihin, I am anointed. Kailangan mo lang i-claim sa sarili mo, I am more than conqueror. Kailangan lang natin yun. Kailangan yung confident. Kasi si Moises, maraming mga bagay na excuses kung bakit hindi po siya nakatapos ng assignment niya pagdating sa Lord. Amen po? Amen. Kailangan ganoon din po tayo, kapatid. Sabi mo, I am blessed. I am blessed. I am anointed. I am more than conqueror. I am more than conqueror. Ano po ba yung sinasabi ko dito? Kasi kailangan sa sarili natin, kailangan may confident ka. Amen? Amen. Kasi baka yung mga bagay na yon, yung takot na yan, yung excuses na yan,
kung bakit hindi ka nakakatakbo sa takbuhin ng ibigay sa atin ng ating Panginoong Hesus. Amen po? Amen. Yan. Kailangan po kasi hindi tayo magkaroon ng excuses. Kailangan wala tayong excuses sa mga bagay na pagdating sa paglilingkod. Kasi si Moises marami kaya hindi niya nagawa. Amen? Kaya kung bakit sa mga minsan sa excuses natin, tumatagal yung proseso ng ating Panginoong Hesus sa atin. Kung bakit kasi marami kang, kung bakit tumatagal ang panahon mo sa paglilingkod, baka kapatid marami tayong dahilan. Baka kapatid, marami tayong reklamo sa Panginoon. Katulad na lang po ni Moises, dapat 40 days lang eh. Pero ano nangyari po? Dahil sa reklamo ng mga Israelita, naging 400 years po sila. Amen? Amen po? Kaya kapatid, kung tumatagal ang sitwasyon mo sa mga bagay na yan, baka puro reklamo ka sa Lord. Kung bakit hindi mo nagagawa yung assignment, baka puro ka lagi na lang reklamo pagdating sa ating Panginoong Hesus. Hindi mo nakikita na kaya mo kasi kasama mo ang Diyos. Amen? Amen. A poor spiritual condition or lack of service is due to too much weight, sabi po dyan. Sabi po, minsan kaya hindi tayo nagiging, kaya po tayo hindi tayo nagiging parang nagiging too much weight sa bagay na yun. Kasi minsan, sa sarili natin, pagdating sa spiritual, sinasabi natin na hindi natin kaya. Kailangan mo lang tanggalin yung bigat. Kailangan mo lang talaga tanggalin yung bigat na yon para ikaw ay makalaya sa mga bagay na ginagawa ng kaaway. Para ikaw, yung much weight na yon, magagawa mo yun dahil sa tulong ng ating Panginoong Hesus. Kasi sa sobrang bigat ng dinadala mo, kung bakit nagiging hadlang yan sa assignment mo. Kaya kailangan anumang bigat na meron ka, tanggalin mo yan para hindi humadlang sa assignment mo na ibinibigay sa'yo ng ating Panginoong Hesus. Pangatlo po, get rid of the sin. Sabi po dito. Get rid of the sin. Sabi Hebrews chapter 12 verse 1. Kaya nga dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, talikuran na natin ang kasalanan at ang anumang balakid na pumipigil sa ating buong tiyaga tayong tumakbo sa paligsahan ng ating sinasalihan. Kaya nga sabihin mo sa katabi mo, hindi pwede na tumakbo ka ng may kasalanan. Sabi mo rin sa katabi, hindi pwede na tumakbo ka na may dala kang kasalanan. Ano po ibig sabihin? Hindi ka pwedeng tumakbo sa paglilingkod mo patungo kay Kristo na may dalang kasalanan. Kasi pag ikaw ay tumatakbo na paglilingkod sa Panginoon, may dalang kasalanan, hindi mo matatapos yung assignment na yan. Amen? Kaya sabihin mo sa katabi mo, bigay mo na kay Lord. Ang alin? Kasalanan. Lahat po tayo may kasalanan. Amen? Kaya paano ba natin ito matatanggal yung kasalanan? Unload the sin. Yan. Gawa chapter 8 verse 22. Pagsisihan mo ang kasamaan mong ito at manalangin ka sa Panginoon na may naway patawarin ka niya sa iyong hangarin para mawala daw po yung kasalanan. Sabi po na, unload the sin. Sabi po niya, pagsisihan mo na lahat ng kasamaan. Pagsisihan mo na yung mga bagay na kasamaan na ginawa mo, manalangin ka sa Panginoon at naway patawarin ka ng ating Panginoong Hesus. Sabi po, 1 John chapter 1 verse 9, subalit kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at ililinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Kung gusto mo matanggal yung kasalanan, magsisig ka kapatid. At ipahayag mo anumang mga bagay na kasalanan mo pagdating sa harapan ng Diyos, matatanggal yung kasalanan na yun. Number 4, run with endurance. Kailangan po, sa paglilingkod natin, kalang po nagahang po kasi yung tablet. Yan, sabi po dyan, run with endurance. Kailangan po kasi, sa paglilingkod po natin, may endurance tayo pagdating sa Panginoon. Wait lang po. Yung una, kailangan stay focused
Pangalawa, kailangan magbawas ka, tanggalin mo anumang bagay na meron ng hahadlang sa'yo. Pangatlo, kailangan, sabi po dyan, tanggalin mo yung kasalanan. Amen po? At pang-apat, ang sabi po dyan, run with endurance. Yan. Bakit? Ewan ko po kung bakit dito po tayo tinatanggal ng kaaway. Yan. Hallelujah. Kasi importante po yan sa isang paglilingkod natin. Kailangan may endurance tayo. Every time na tumatakbo ka sa Panginoon, dapat may endurance tayo. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, endurance. Endurance. Yan, konti na lang po, malapit na siya in Jesus' name. Jesus' name. Yan. Awit nga po tayo sa Panginoon. Tayo po muna tayo. Endurance. Siguro po sa ating paglilingkod po, marami na tayong natiis. Marami na po bang pagtitiis ang ginawa natin na dapat ipagmalaki natin? Hindi pa po natin kailangan ipagmalaki. Amen? Kung ano mang bagay na pagtitiis mo, hindi mo dapat ipagmalaki. Ang kailangan, tumakbo ka lang na may endurance pagdating sa Panginoon. Ewan ko kung bakit pati sa pagtitiis, kailangan ito putulin ng kaaway. Kailangan natin to eh. Amen? Sabi mo, kailangan ko ang pagtitiis. Kailangan ko ang pagtitiis. Kaya huwag mong ipagmamalaki na meron ka ng pagtitiis. Huwag mong sasabihin na, Lord, ang hirap-hirap ng assignment na ibinigay mo sa akin. Huwag mo ipagmamalaki yan. Amen? Sabihin mo sa kanila mo, worthy si Lord para sa pagtitiis mo. Worthy si Lord para sa pagtitiis mo. Nagtitiis po ba tayo? Amen. Sa pagtitiis mo, gumising ka ng umaga. Amen? Nagtitiis ka na nga pag gumigising ka ng umaga. May gumigising po ba ng umaga? Alam niyo po ba, sa pagtitiis mo na gumigising ka na madaling araw para manalangin sa Panginoon, worthy si Lord sa'yo? Worthy ang pagtitiis mo sa Panginoon. Amen? Worthy yan. Kasi nagtitiis kang gumising ng umaga. Nagtitiis ka sa mga bagay na sa mga tao na hindi magandang mga sinasabi sa'yo. Nagtitiis ka kasi bakit? Worthy si Lord dyan eh. Amen? Sabi nga po dyan, run endurance. Para matapos mo daw yung assignment mo, dapat magtiis ka, kapatid. Alam niyo po ba, ang pagtitiis po, dapat nagtitiis tayo kasi yun yung ginawa ni Christ eh. Itiniis niya lahat ng hirap para tayo ay maligtas. Amen po? Alam niyo po, kung hindi po tayo magtitiis sa mga bagay na nangyari sa buhay po natin, baka iniwan na natin ang Diyos. Amen? Baka iniwan mo na yung assignment dahil wala ka ng pagtitiis. Iniwan mo na yung assignment na ibinigay sa iyo ng Diyos. Kaya kailangan, sabi diyan, run with endurance. Para matapos mo yung assignment na ibinigay ng Diyos sa iyo, meron kang pagtitiis. Sabi mo sa katabi mo, magtiis ka, kapatid. Magtiis ka, kapatid. Kung nagpapadistract tayo sa mga bagay na nangyayari sa ating buhay, kailangan natin magtiis. Amen? Kung ikaw tinutuwid ka ni pastor, kailangan mo magtiis. Amen? Kasi bakit po? Kasi kailangan mo yan. Kasi ang Lord nagtiis eh. Meron akong papanoorin po sa inyong video. Etong video na to, dito po ako na-bless. Kasi alam niyo po siguro, kaya hindi ko po alam kung anong gawa ng kaway. Pero dalangin ko po, tumusok po ito sa puso niyo at dalangin ko po, abutin po kayo ng ating Panginoong Jesus. Meron po ditong video. Paki-play po. Hallelujah. Yan. Ito pong Japanese na ito, siya'y tumatakbo. Haba ng takbuhin nila. Nakita niyo siya tumatakbo at naputol, na-fracture yung kanyang tuhod. Pero alam niyo po, yung sa fracture ngayon, sa pagbali ng kanyang tuhod, ang haba ng tinis niya, gumapang siya ng gumapang. Ang haba, hanggang sa marating niya yung finish line na yon. Kung titignan niyo po sa takbuhan na yon, at na-fracture yung kanyang tuhod, ang laki ng bali sa kanyang tuhod, pero tiniis niyang gumapang ng gumapang papalakad para marating ang finish line. Grabe ang pagtitiis ng Haponesa na ito, itong Japanese na ito. Grabe po talaga yung pagtitiis niya para marating niya ang finish line na yan. Alam niyo po, pati po yung kasama niya, umiiyak na dahil sa sobrang pagtitiis ng kasama niya. Dahil sa bagay na yon, pakikat atikat. Kita niyo po yung video na yon? Doon sa pagtakbo niya, na-fracture po yung kanyang tuhod, ang laki po ng bali ng kanyang buto. Pero dahil gusto niya masunod yung bagay na gusto nilang manalo, tiniis niya lahat yung gapang na yung kahit sugat-sugat na yung tuhod niya, kahit putol na yung kanyang buto, nabali na yung kanyang buto sa tuhod. Pero alam niyo po, tiniis niya
Ano po ba ibig sabihin sa atin yun? Alam niyo po ba, sa pagtitiis nyo, dahil sa endurance na meron kayo sa puso nyo, every time na meron kang pagtitiis sa paglilingkod mo sa Panginoon, ang Diyos naman ay handang nakaghihintay sa'yo. Hinihintay ka para iabot mo yung finish na yon. Sinasabi mo, Lord, finish na Lord, ibinibigay ko na sa'yo. Nakita niyo po? Meron siyang kasama na naghihintay para makuha yung, ang tawag po doon, yung ribbon na yun para itakbo na masabing hindi kalahating laro lang ginawa niya, na finish niya. Ganon din po tayo. Pag may endurance ka sa paglilingkod mo sa Panginoon, tiisin mo ang lahat. Tuloy-tuloy ka lang sa paglilingkod. Bakit? Pag nakita ng Diyos na nagtitiis ka at tuloy-tuloy lang ang paglalakad mo sa patungo sa Panginoon, andito ang Diyos na naghihintay at hinihingi lang niya na ibigay mo at isuko mo sa Kanya. Ibigay mo ang mga bagay na maghihirap ang titiis mo. Alam niyo po ba? Doon sa bagay ng pagtakbo mo sa pagtitiis sa paglilingkod at naghihintay si Christ at inabot mo, Lord, ito na lahat, Lord, yung pagtitiis ko, Lord, worthy ka para magtiis kami. Ano gagawin ni Christ? Kukunin niya lahat ng mga pagtitiis mo at itatakbo niya sa ating Diyos Ama. Ano po yun? Finish. Amen? Yes. Si Christ, pininish niya. Si Christ na nang ipinako sa krus. Si Christ na nagtiis ng hirap para sa atin. Tiniis niya na siya'y mapako. Tiniis niya na siya'y mabugbog. Tiniis niya na siya'y duraan. Tiniis niya na siya'y bugbugin ng maraming tao. Tiniis niya yung para sa'yo. Para ikaw ay magkaroon ng kaligtasan. Pinagtagumpayan ng Lord na finish niya na. Kaya kapatid, ikaw, sa paglilingkod mo, magtiis ka lang ng magtiis. Maglingkod ka ng may endurance. Kasi every time na ikaw nagtitiis, anumang sakit na meron na nararamdaman mo sa paglilingkod mo, pero nagtitiis ka dahil worthy si Lord na pagtiisan. Alam niyo po ba, yun doon sa pagtitiis mo na yon, sa takbo ng iyong ginagawa sa paglilingkod sa Panginoon, nandito si Christ na naghihintay para, sige anak, akin na yung pagtitiis mo. Isuko mo na yan sa akin at ibigay mo na yan sa akin. Ako ang bahala sa iyo. Yan ang gusto ng Lord sa atin. Dapat magtiis ka, kapatid. Ano man gusto mong gawin sa buhay mo sa paglilingkod at nahihirapan ka na, magtiis ka, magpatuloy ka pa rin sa paglilingkod. Kasi meron Diyos na hawak sa buhay mo. Meron Diyos na tatakbo para sa iyo sa langit. Amen? Kaya kailangan sa isang lingkod, nagtitiis. Amen? No matter how many times we stumble and fall in the race, we continue to run. Kahit merong pagsubok, mag-continue ka pa rin. Kaya sabihin mo sa katabi mo, tuloy-tuloy lang, kapatid. Tuloy-tuloy lang sa pagtakbo sa ating Panginoong Hesus. Kahit nadapa ka, tuloy-tuloy lang. Amen? Kahit nadapa ka, magtiis ka pa rin. Kahit nasaktan ka, magtiis ka pa rin. Tuloy-tuloy sa pagtakbo. Sabi na lang, continue to run. Amen? Kasi pag tuloy-tuloy ka lang sa pagtakbo mo sa Panginoon, tatayo ka ng Lord. Nadapa ka, itatayo ka ng Lord. Kaya sabi ng Lord, nadapa ka, continue lang, takbo lang. Nadapa ka, eto ang Diyos, tara anak, itatayo kita, takbo ka ulit. Gusto ng Lord, itatayo ka niya sa hirap ng pagtitiis mo at nadapa ka ngayon. Ang gusto ng Lord, takbo ka ulit. Kaya sino dito ang gusto matapos niya ang assignment niya? Tiis lang. Sabi mo sa iyong katabi, magtiis ka, kapatid. Magtiis ka, kapatid. Kahit nasisermonan ka, magtiis ka. Kahit nagsasabi ka, magtiis ka. Kasi kailangan natin matapos yung assignment na yan. Amen. Kahit ilang beses kang madapa, kailangan tapusin mo yung assignment na yan. Tuloy ka lang sa pagtakbo. Kahit mahirap, kahit nasasaktan ka, kahit na pinagbabawalan ka, kahit alam mo na parang nasasaktan ka na, tuloy ka pa rin sa pagtakbo. We continue to run. Para matapos mo ang assignment na ibinigay ng Diyos sa'yo, we continue to run. Tuloy lang ang pagtakbo sa Panginoon. Kahit masakit, kahit nadapa ka na, kahit hindi mo na kayang bumangon ka pa rin. Bumangon ka pa rin. Gusto ng Lord, tuloy lang. Bakit? Number 5.
Be unmovable. Kailangan natin yan, be unmovable tayo. Sabi sa 1 Corinthians chapter 15 verse 58, kaya nga mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag, maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon. Dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Ano sabi po ng Lord? Pagtuloy-tuloy ka lang at ikaw ay patuloy sa ating Panginoon at may unmovable ka pagdating sa Panginoon, sabi ng Lord. Kaya mga minamahal ko mga kapatid, magpakatatag kayo. Amen. At huwag matitinag, maging masipag kayo palagi sa paglilingkod. Ano sabi po dito? Maging masipag kayong palagi sa paglilingkod sa Panginoon. Dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Sabi ng Lord, maging masipag sa paglilingkod sa Panginoon. Sabi ng Lord, ulitin ko po, maging masipag kayong palagi sa paglilingkod sa Panginoon dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong pagpapagal sa Kanya. Grabe po, di ba? Alam ng Lord na sabi niya, pag ikaw ay nagtiis at sabi ng Lord na hindi masasayang ang pagpapagal mo sa Kanya. Kaya alam niyo po, grabe itong word ng ating Panginoong Hesus. Grabe itong words na to. Sabi niya, kaya nga mga minamahal kong kapatid, magpakaratag kayo. At huwag matitinag, maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong pagpapagal sa Kanya. Ang tanong, nagiging masipag po ba tayo sa paglilingkod sa Panginoon? Sabi niya, hindi masasayang ang pagpapagal natin kung tayo magpapakasipag sa paglilingkod sa ating Panginoong Hesus. Amen? Kasi alam niyo po, sa ating mga Christian po talaga, marami po tayong Christian, talagang mabilis po tayong sumuko. Kaya sabi ng Lord, sabi niya, magtiis ka, magpakatatag ka. At hindi masasayang yung mga bagay na pagpapagal mo sa akin. Kasi totoo lang po sa panahon ngayon bilang isang Kristiyano, marami na po talaga ngayon mabilis masumuko, mabilis matisod, mabilis madistract. Pero alam niyo po, isa lang naman po yung paraan lumakad ka patungo pagdating sa ating Panginoong Hesus. Para matapos mo yung assignment ng ating Panginoong Hesus. Sabi po sa number 1, stay focused. Pangalawa, sabi po dito, mag-lose weight ka. Pangatlo, sabi po dyan, sabi doon, tanggalin mo yung kasalanan, na huwag kang tatakbo sa patungo kay Christ na may daladalang kasalanan kasi hindi mo matatapos yung assignment. Pang-apat, ano po sabi sa pang-apat? Sabi po dyan, run with endurance. Kailangan may endurance ka, kailangan may pagtitiis ka. Yan ang kailangan sa isang lingkod ng Diyos. May pagtitiis. Number 5, sabi diyan, kailangan be unmovable. Dapat meron ka talagang ginagawa pagdating sa Panginoon. Dapat meron po tayo yan. Hindi ka na natitisod, hindi ka na nadidistract, hindi ka na pwedeng sumuko. Amen? Amen po. Kasi kailangan matapos natin yung assignment. Kaya sabihin mo sa katabi mo, be unmovable. Kasi gusto ng Lord maging matatag ka. Amen? Amen? Hindi ka tulad ni Jonah, hindi naging matatag. Sabihin mo, hindi ako si Jonah. Hindi ako si Jonah. Si Joan ako. Joke. Amen? Amen po. Yan, dapat po hindi tayo nagpapadaig sa distraction. Amen? Kailangan tumakbo ka sa Panginoong Hesus. Kailangan tumakbo ka ng walang distraction. Huwag mong gagayahin si Adan na distract sa mga bagay na nangyari doon, sa mga bagay doon sa Garden of Eden, kaya hindi niya nagawa yung assignment niya. Kasi alam niyo po, sa mga bagay na yun, kailangan hindi tayo nadidistract. Amen po? Kailangan meron tayong mga bagay na ginagawa pag tumatakbo sa Panginoon. Stay focused. Lose weight, kailangan tanggalin mo yung kasalanan. Pang-apat, dapat run with endurance. Pang-5, be unmovable. Para magawa mo yung assignment sa Panginoon na yan, magtiis ka ng magtiis anumang bagay. Anong sakit na naranasan mo, anumang hirap, anumang parang maging bulsa mo, hirap na magtiis ka pa rin. Kasi bakit? Ang Diyos ang magbibigay sa'yo para matapos mo yung assignment. Kasi minsan sa panahon po natin ngayon bilang isang Kristiyano, minsan hindi na makapagtiis. Minsan mawalan lang ng pera, ayaw nang maglingkod. Minsan mawalan lang ng pera, nadidistract na sa paglilingkod. Minsan mawalan lang ng pera sa bulsa o mawalan lang ng pera sa bangko, nadidistract na ng mga bagay, ayaw nang maglingkod sa Panginoong Hesus. Kaya ngayon, sa gabing ito, inaanyayahan kitang tumayo at sabihin mo sa iyong sarili at sabihin mo sa harapan ng ating Panginoong Hesus, kailangan natin
na kailangan tayo ay patuloy na maglingkod sa Panginoon kasi sabi dito, I have the Lord always before me because He is in sabi dito, He is my, sabi yan, hindi ko mabasa. Yan. Basahin niyo po yan. Sabi dyan, I shall not be moved. Ibig sabihin, laging ang kamay ng Diyos ay nasa atin. Kaya kailangan, kapatid, anumang bagay na dumating sa buhay mo, kailangan nakakapit ka pa rin sa Panginoon. Kasi sabi po dito, be steadfast and immovable in the place where God has called you. Make the rock solid decision that you will be permanent picture within your divine call until your task and completed with excellent regardless of what it costs you. Sabi po dito, kailangan maging matatag ka, kailangan hindi ka na natitinag na anumang bagay na gagawin sa'yo ng kaaway. Kailangan ang gawin mo, kailangan maging matatag ka pagdating sa harapan ng Lord. Kasi bakit po? Don't allow yourself to get distracted and take your eyes off Jesus. Kailangan hindi ka na nakikipag-competition sa iba. Kailangan ang gawin mo, focus ka lang pagdating sa Panginoong Hesus. Kailangan po yan. Kaya kailangan po natin focus on Jesus. Amen? Amen. Kasi ang modelo po natin si Christ. Kaya kailangan focus on Jesus lang tayo. Tumakbo ka ng tumakbo na nakafocus ka kay Christ kasi walang iba tayong modelo, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Kaya kung paano nagtiis si Kristo sa krus, ganun din dapat ang pagtitiisin natin. Hindi naman mahirap, di naman tayo ipapako sa krus eh. Magtiis ka lang kung alam yung mga bagay na dumarating sa buhay mo para hindi tayo mahadlangan at para matapos mo yung assignment. Ngayon sa gabing ito, kausapin mo ang ating Panginoong Hesus. Kung ano man yung assignment na hindi mo natapos, ano man yung assignment na tinakbuhan mo at hindi mo natapos, ihingi mo ng tawad sa Lord at pumokus ka sa Panginoon. Kasi si Jesus, tinapos niya yung assignment niya para sa atin, para tayo ay maligtas. Kaya dapat ang gawin mo, focus on Christ. Magbawas ka ng mga bagay na hindi ka aya-aya sa Panginoon. Bawasan mo yung mga kasalanan. Kailangan sa paglilingkod, may endurance ka, may pagkitiis ka, may pagtsatsaga ka para hindi ka matinag ng mga bagay sa mundong ito. Walang makakapigil sa'yo. Nakita niyo po yung sa video? Hindi siya napigilan ng bali ng buto niya. Hindi siya napigilan. Ano man sakit na nararanasan niya, ginawa niya, tumakbo pa rin siya na tumakbo patungo sa finish line. Dapat ganun din tayo, kapatid. Huwag kang ma-distract na anumang bagay na meron sa buhay mo. Huwag kang ma-distract para hindi mo magawa yung assignment na yan. Dapat walang nakakapigil sa assignment na ibinigay ng Diyos sa'yo. Kausapin mo ang ating Panginoong Hesus sa gabing ito. Mananatili ang puso ko sa'yo. Kalakasan ko ang maglingkod sa'yo. Aming ikaw lamang. Ano ang pinagdadaanan mo sa paglilingkod ngayon? Masakit man yan. Magtiis ka para sa Lord.
Si Jesus, pinagtagumpayan niya tayo. Dapat maging tagumpay din si Jesus sa buhay mo. Maging tagumpay si Jesus sa buhay mo. Si Jesus, finish niya ang assignment niya sa atin. Kaya kailangan tagumpay si Jesus sa buhay mo. Thank you, Lord Jesus. Para sa iyo ang pagpupuri namin, Panginoon Jesus. Para sa iyo ang pagsamba namin, Panginoon Jesus. Para sa iyo ang pagmamahal namin, Yahweh. Para sa iyo ang puso namin. Para sa iyo kami, Jesus. Sa iyo kami. Yes, O Lord, maglilingkod kami sa iyo. Thank you, Lord. Yes, O God. Mahalin mo ang buong puso si Kristo. Mahalin mo ang buong puso si Kristo. Para matapos mo yung assignment na ibinigay ng Diyos sa iyo. Mahalin mo at magtiis ka kay Kristo. Para kay Kristo ang pagtitiis mo. Alam niyo po, kung bakit minsan hindi po natin natatapos yung assignment na ibinigay ng Lord. Kung bakit minsan tumatagal yung panahon natin. Kung bakit hanggang dito pa lang tayo. Kasi minsan marami tayong hindi tinitiis. Wala tayong pagtitiis. Wala tayong pagpapagal sa Panginoon. Hindi natin pinagsisikapan na maglingkod ng todo sa Panginoon. Kung bakit minsan hindi natin natatapos yan. Simpleng bagay na pag sinabi ng ating Diyos, "O anak, tanggalin mo ito." Wala na tayong pagtitiis, sumusuko na tayo. Pag sinabi ng ating Panginoong Jesus, "Anak, bawasan mo yung bagay na ito, tanggalin mo yung kasalanan na yan." Minsan, hindi pa natin binabawasan yung kasalanan, mas lalo pa po tayong gumagawa ng pagkakasala. Kaya kung bakit tumatagal tayo sa panahon ng ating paglilingkod na hindi natin natatapos yung assignment na ibinigay sa atin ng ating Panginoong Jesus. Minsan, pag sinabi ng ating Panginoong Jesus, "Anak, huwag kang pumunta sa gantong lugar na yan, mapapahamak ka dyan, magtiis ka, kapatid." Kung alam mo na ikakapahamak mo yan, pagtiisan mo yan, kasi kung anong bagay na pinagtitiisan mo pagdating sa Panginoon, masusunod mo at matatapos mo yung assignment mo pagdating sa Panginoon. Bakit? Kasi si Kristo nagtiis. Tiniis niya lahat ng hirap. Tiniis niya lahat yung latigo sa Kanya. Pinako siya sa krus. Tiniis niya po yung bakit? Para manalo po ang ating espiritu. Para mapanalo niya ang ating espiritu. Tiniis niya yon. Pinagtagumpay ni Kristo yon. Pininish niya yon. Nagfinish. Pinunta niya ni Christ sa finish yon. Kaya bakit sino tayo? Nagbinigyan ng assignment ng Panginoon. Hindi natin tatapusin. Kapatid, kailangan lang natin maging matyaga. Kailangan natin maging mapagtiis. Kailangan natin hindi ka matitinag. Kailangan natin hindi tayo madidistraction para magawa mo yung assignment na ibinigay ng Diyos sa iyo. Ang gusto ng Lord, sabi niya, magpakatatag ka at huwag matitinag. Sabi ng Diyos po dyan, huwag kang titingin sa kanan, huwag kang titingin sa kaliwa, bagkus tumingin ka sa kinaralagyan ng ating Panginoong Jesus. Kumbaga, ang gusto ng Lord, sa Kanya ka lang tumingin, focus ka lang sa Panginoon. Ano pa po, para magawa mo yung assignment na yan, dapat lumalakad ka sa Panginoong Jesus na tinatanggal mo yung kasalanan. Amen? Hindi mo matatanggal yung kasalanan kung hindi ka lalapit sa Lord. Kaya ang gusto ng Lord, gawin mo yung mga bagay na assignment na ibinigay sa'yo ng Lord. Kaya sa gabing ito, lahat po tayo may assignment.
Anumang bagay yung assignment na hindi mo nagawa at hindi mo natapos sa harapan ng Diyos, binibigyan ka ng pagkakataon ng Diyos ngayon sa gabi nito. Tapusin mo yung assignment na yan. Gusto ng Lord magtagumpay ka. Ang gusto ng Lord maligtas ka. Ang gusto ng Lord magtagumpay ka sa mga bagay na meron ka sa mundong ito. Amen. Higit sa lahat, gusto ng Lord magtagumpay ang Espiritu mo sa gawa ng kaaway. Kaya sa gabi nito, tayo po'y manalangin sa ating Panginoong Hesus. Ama namin Diyos, nagpapasalamat po kami, Lord, sa kabutihan mo, Lord. At patuloy kaming humihingi ng kapatawaran, Panginoong Hesus, sa bagay, Lord, na hindi namin natapos na assignment na ibinigay mo. Bagkus, Lord, yung assignment na ibinigay mo, Lord, tinakbuhan pa po namin to, Panginoon. Lord, humihingi po kami ng tawad yan, Lord. Sa gabing ito, Panginoon, hinihingi po namin, Lord, bigyan mo kami ng katataghan, bigyan mo kami ng kalakasan, bigyan mo kami ng wisdom and knowledge na nagmumula sa iyo para magawa namin, Lord, yung assignment na gusto mong gawin sa amin, Lord. Sapagat, Lord, yung assignment na ibinigay mo sa amin, Lord, eto po pala, Lord, yung magiging katagumpayan namin pagdating sa araw ng pagbabalik mo, Panginoon. Lord, hayaan mo sa pagbabalik mo, Panginoon, madatnan mo kami, Lord, na natapos na namin yung assignment na ibinigay mo sa amin, Panginoon. Hayaan mo, Lord, hindi na kami madistract. Hayaan mo, oh God, nakapokus na kami sa iyo, Panginoon. Sa gabing ito, Lord, i-focus mo ang aming puso, ang aming isip, ang aming espiritu para lamang sa iyo, Panginoon. Lord, bigyan mo kami, Lord, ng puso ng hindi natitinag sa gawa ng kaaway, Lord. Bigyan mo kami ng puso ng malakas para hindi madistract sa gawa ng kaaway. Bagkus, Lord, bigyan mo kami ng puso na may confident na magagawa namin, matatapos namin yung assignment na ibinigay mo sa amin, Panginoon. Salamat po ng marami sa iyo, Panginoong Hesus, sa gabing ito, Lord. Itarak mo lamang sa aming puso ang bawat salita na nagmumula sa iyo, Lord. Salamat po ng marami, Panginoong Hesus. Ngayon pala, Lord, kinausap mo na ang bawat isa sa amin at higit sa lahat, Lord, mapagtagumpay kami, Lord. Magtatagumpay kami. Magagawa namin yung assignment na ibinigay mo sa amin, Lord. Sapagkat anak mo kami mananagumpay. Anak mo kami tagumpay, Panginoon. Salamat po ng marami sa iyo, Panginoong Hesus. Sa iyo po namin binabalik yung pinakamataas at papulit pa sa salamat. To God be the highest glory in Jesus' name. Amen.